Magandang oras at magandang buhay mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Meron tayong bigyang reaksyon ngayon. Ito'y isang viral video dahil sa ang nag-publish nito ay natawag sa Congress. At hindi lang natawag, siya ay itong nabigyan ng contempt nitong isang congressman na kakaiba ang kanyang stand sa WPS. At sabi niya, ang congressman na ito ay walang WPS at hindi atin ang WPS. Well, narito ang video, atin panoorin bago natin bigyan ng reaksyon. Wala daw panlilinlang itong si Marcoleta. Ayon po sa kanya, ang lakas ng loob niyang sabihin ito nang kumprontahin niya itong si Attorney Enzo Recto. Well, wala nga ba mga kabunyog? Itong sinabi niya, hindi ba ito panglilinlang? Mga kabunyog, panoorin po natin ito. At sabihin niyo po sa akin kung sino talaga ang tunay na fake news at manlilinlang. Mr. Chair, there's also the Chair, angle. clarification lang muna. Chairman Congressman Marcoleta. Director, kasi sinabi mo kanina, we must empower our people. Tama naman yun. We have to enlighten our people because if our people are able to distinguish what is fake and what is true, sila lang, they can always repel. Isipin po natin, sir, there is nothing as West Philippine Sea. Wala po yun. That is a creation by us. Ito yung sinasabi ko na mind conditioning na paulit-ulit na alam naman natin na atin yan. Sa panahon ni Benigno Aquino Jr. ay gumawa siya ng Republic Act tungkol diyan sa tawagin na natin na WPS ang karagatan diyan sa Spratlys. At nasabi ko naman sa aking paliwanag na kaya tinatawag yan na South China Sea kasi ang gumawa noon ng mga mapa ay wala pang alam na mga magandang ipangalan sa karagatan kundi ang mga bansa na malaki katulad ng India, diba merong Indian Ocean at meron ding South China Sea. Kaya nga, kahit ang India ay pinangalanan niya na Indian Ocean ay hindi nag-claim ang India ng malaking claim katulad ng sa China. Kaya itong si Mr. kung anong pangalan nito ay kakaiba rin ang kanyang stand kasi sabi niya walang WPS. Totoo sa mapa, walang nakalagay na WPS sa lumang mapa. Pero binigyan na tayo ng award yan ng UNCLOS, ng United Nations Law of the Sea. Ay binigyan na tayo ng ang Pilipinas ng award na atin yan. At ang award na yan ay recognized by United Nations. Kaya atin yan. Sabi nga ni PBBM, atin yan. Atin ang WPS. At hindi lang yan, back up yan ng lumang mapa ng Bilardi Map. Murillo Bilardi Map, 17th century, ginagamit ng mga conquistadores, ng mga kolonyal na mananakop. Ang mapa na yan gamit ng mga Spanish at Portuguese. Ang Bilardi Map ay ancient map ng Pilipinas at nakalagay doon na ang Baho di Masinloc at Panakot Island, yan ang Spratlys Island, ay atin yan. At mayroong 200 nautical miles galing sa Basi, galing sa dalampasigan ng Pilipinas, ay atin ang karagatan na sakop ng 200 nautical miles papunta doon sa China. So ganun din ang China, dapat 200 lang ang nautical miles ang kanilang sakupin na area pero sumobra na sila. Mamaya ating papakita ang mapa tungkol yan sa ating economic zone. Yan yung exclusive economic zone, EEZ, which means atin lang yan. Exclusive nga eh. Okay, balik tayo dito kay Mr. Congressman. Hindi ko na ito banggitin, baka magalit to sa akin eh. At baka ipatawag pa ko dyan sa Congress eh, wala tayong pamasahe. Kaya ito, patuloy tayo at pulsuhan nyo kung anong masabi nyo sa taong ito. Bakit kakaiba ang kanyang stand at gusto niyang baliktarin ang ating konsepto sa WPS. So ibig sabihin, ibigay natin sa China, di ba? So ano sa palagay nyo? Okay, so nabasa ko ang inyong iniisip. Pero kasi baka patawag tayo, di ba? Patuloy lang tayo, manood ng video. Ito, balik tayo. Sa totoo lang po, kahit nabasahin mo yung ating mapa or what, there is no West Philippine Sea.
ang West Philippine Sea, yun po yung area na kiniklaim natin, ito yung exclusive economic zone. Kasi alam po na, we are all claimants dito po sa panig ng South China Sea. Several of us, Philippines, China, Vietnam, hindi po natin alam ang Vietnam has the most features occupied in the South China Sea. They had 22, China is 14, tayo, 8, Malaysia, 14, Taiwan, 1. Pero po, kaya po nagsimula dito, yung mga tao natin, mga kababayan natin, kahit na pong i-feed mo sa kanya, akala niya yung totoo because we were unable to educate them. We have not enlightened them as to the complications of the South China Sea. What is the South China Sea? Okay, so unenlightened pala sa kanya ay gusto niyang maniwala tayo na sa China ang WPS. Well, yung mapa na sabi ko na kanina, walang WPS sa old map. Kasi old map yan eh. Ginawa yan noong 15th century pa, panahon ni Magellan, ang mga mapa na yan. At wala ngang may lagay dyan na pangalan, kundi ang malaking pangalan ng mga bansa. Yung mga bansa na malalaki, katulad nga ng India. So, merong Indian Ocean. Diba? Katulad ng China, so merong South China Sea. Pero hindi ibig sabihin na sa South China Sea lahat ang karagatan dyan. Merong batas ang United Nations, yung UNCLOS, na 200 nautical miles galing sa dalampasigan ng bansa ang kanyang claim na karagatan, which is exclusive economic zone. Ibig sabihin, within the 200 nautical miles ay atin yan, at kung may papasok dyan, trespassing yan. Yang China, pumapasok na sumobra na sila. Kaya trespassing, di ba? Ang sa akin lang kasi, kung itong si kung ito'y Chinese ang kanyang stand, dapat doon siya sa China mag-congressman, di ba? Katulad din pala ito ni Robin Padilla. Bakit ba China ang pinapanigan? Pilipino naman tayo, di ba? Klarong-klaro naman yan. Dapat nga palakihin natin ang teritoryo natin eh. Dapat gagawa pa tayo ng artificial island. At angkinin natin ang pinaka-boundary ng 200 nautical miles. Angkinin natin yan kasi parami ang ating populasyon. Bakit di ba mimigay natin sa China ang yaman-yaman na ng China, di ba? At ang laki ng lupain nila at saka karagatan. Yung mga clamshell nga sa WPS ay hinarvest ng China eh. Pati yung mga isda natin. Ang daming isda dyan kasi ref yan eh. Yan ay dyan lumalaki ang mga isda sa karagatan na yan kasi mababaw. At mayroong mga coral reefs. Kaya dyan dumadami ang mga isda. Talagang sagana sa isda ang WPS. Okay, so ito, talagang ewan ko kung magustuhan nyo ang sinabi niya. Para sa akin ay hindi tama kasi Pilipino tayo eh. Dapat kung ano ang stand ng mamamayan ng sambayan ng Pilipino, lalo na ng presidente, kasi si BBBM ay ready talaga eh. Ready to go with war with China. Kasi bumibili na tayo ng kagamitan, nag-modernize na tayo ng ating AFP. Hindi lang yan, napakaraming donation. Maraming nag-donate sa atin ng mga allied countries ng kagamitan kung sakaling atakihin tayo ng China at i-invade. Lalo na ngayon ay nakita natin meron ng mga spy na nahuhuli na may daladalang mga mapping gadget. Minamapping nila ang Pilipinas kung saan sila dadaan kung sakaling i-invade. Sa tingin ko, ang akin lang to, sa tingin ko kapag atakihin ng China ang Taiwan ay kasama na rin atakihin nila ang Pilipinas. Kasi meron ngang trilyones bariles ng langis na naka-reserve dyan sa WPS. Kaya kung makuha yan ng China, ay kasing yaman ang China sa langis na katulad ng sa Saudi Arabia. Yan, ang Saudi Arabia kasi ang di ba? Pinakamaraming langis na ini-export. So kung mamina yan dyan, ay tiba-tiba ang China. Kaya dapat atin yan ipaglaban kasi yan ang future, yan ang ginto, yan ang kayamanan ng Pilipinas, yung langis at deuterium na nariyan.
Narito, malapit sa Surigao Strait, ang pinakamaraming deuterium deposit. Okay, balik tayo sa video. Pare-pareho tayo pong mabibiktima. So yun muna, Mr. Chair. Maraming salamat, Congressman. I agree with you. But with all due respect, the policy of the government about the West Philippine Sea must be followed by all of us. Because people governing this country is elected by the people. And having a policy like what was delivered by the Coast Guard of this country, we have to adhere with that. Walang West Philippine Sea. Yan pong giniit ni Sagip Party List Congressman Rodante Marcoleta sa pagdinig ng Kamara tungkol sa fake news. Ang pahayag na yan ni Congressman Marcoleta agad pinuna ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na si Commodore J. Tariela. Okay, eto si Tariela, di ba? Anong silbi ng Coast Guard kung hindi natin babantayan ang ating karagatan? Kaya nga tinatawag yan na Coast Guard. Ngayon sabi ni Marcoleta pala, sabi ni Marcoleta, sabi niya ay ano bang ahensya ang nagbigay ng encouragement para angkinin natin ang South China Sea, ang WPS. Hindi naman natin inaangkin ang South China Sea. Ang inaangkin natin ay ang teritoryo na sakop ng Pilipinas na ibinigay ng UNCLOS or United Nations Law of the Sea. Yun ang susundin kasi yun ang bagong batas sa karagatan. Ang batas ng United Nations ay para sa lahat ng nasyon, hindi lang para sa Pilipinas, hindi lang para sa China. Para sa lahat ang karagatan na yan. Mayroong free passage na ibinigay dyan ng UN na hindi papasok sa EEZ, Economic Zone ng Philippines, hindi rin papasok sa EEZ ng China. Yun yung daanan ng mga barko papuntang India, galing doon sa Malaysia. May mga daanan ng barko yan. Kung angkinin ng China lahat yan, magbabayad na ng parang toll, di ba? Kung highway pa yan. Magbabayad ang lahat ng barko na dadaan diyan. Kasi sa na yan, kaya nga makipaglaban ng Amerika at Allied Forces, Australia, pati na UK, Japan, kasi ang right of passage diyan sa karagatan na yan. Kasi kung sa China na yan hanggang sa Palawan, ang kinin ng China ay hindi na makakadaan diyan ang mga pangkomersyong barko ng taga-iba't ibang bansa. Kung makadaan man ay magbabayad at hingi ng permisyon sa China. Yan ang ayaw ng mga bansa. Okay, ito si Commodore Tariela, atin pakinggan ng kanyang hinaing sa sinabi ng congressman na yon. Maituturing anya itong disservice at kahihiyan. Binigyang diin din ni Tariela ang minsang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na ang West Philippine Sea ay hindi kathang-isip at ito ay sa Pilipinas. Panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino nang umpisahan ang paggamit ng West Philippine Sea sa lahat ng official communications ng gobyerno bilang tugon ito sa panghihimasok noon ng mga barko ng China sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Okay, kahit pala abno yung si Pinoy, no? Meron siyang ginawang batas tungkol sa WPS. Siya pala yung nagpangalan na WPS yan, na West Philippine Sea. Gumawa siya ng Republic Act para lamang dyan. Na-declare na WPS ang pangalan yan at kung meron tayong gagawing mga papeles tungkol dyan ay WPS ang itawag sa karagatan. Kaya okay rin din. Meron din palang nagawa si Pinoy. Ipagdating kay Digong ay walang pakialam tungkol dyan. At balak nga ni Digong na tanggalin yung WPS na pangalan at ibalik sa South China Sea. Ibig sabihin, sinurinder na natin yung Spratlys at iba pang mga bahura, Scarborough Shoal, Panatag Island, Panakot Island, kung ano pang maliliit dyan na mga atolls ang tawag dyan, maliliit na isla. At kung ibigay na anak ko, sabi nga ay mayroong trilyon-trilyon na dolyares, barilis na langis ang nandyan sa kailaliman ng karagatan ng WPS. Kaya wag natin yan isurrender. Maawa naman kayo, mga congressman. Bakit ganon ang inyong isip? Bakit hindi kayo maka-Pilipino? Okay, balik tayo dito sa video. Kayong mga supporter nitong taong ito,
Payag ba kayong ang ating teritoryo ay kamkamin at angkinin ng China? Kung itong si Marco Beta ay hindi naniniwala sa West Philippine Sea, ibig sabihin ay kontra siya sa paniniwala ng ating Pangulo dahil mismong si PBBM, sinabi niya na hindi katang-isip ang West Philippine Sea. Ayan o, ang galing talaga mag-speech nitong si PBBM. Walang tinitingnan eh. Pero mayroong patutunguhan yung kanyang pagsalita. Hindi yung paliko-liko at kung walang masabi ay magmura na lang, di ba? At kung ano-anong kinikwento, pati na yung ari niya, kinikwento niya. I'm talking about yung isa, the old man. Pero kay PBBM, makita mo niya talagang may utak. Intelihenteng tao. Kaya nga genius yung tawag sa kanyang ama eh. So merong namana na talino si PBBM. At direktang magsalita, ganun ba yung adik? Kung ikaw ay bangag, yung pananalita mo ay lagpas na hanggang Pluto. Pero si PBBM ay eksakto talaga ang pag-deliver niya ng kanyang mga speech na walang kodigo, walang tinitingnan yan. Impronto ang pagsalita. Okay, so ito na ngayon. Meron pala talagang mga maka-China sa ating pamahalaan dahil sa ganyan. Di ba nasabi ko na noon na merong strategy ang China, kung hindi tayo makuha sa santong paspasan, dinadaan nila sa mga itong pag-brainwash, yung upload ko kagabi. Bini-brainwash nila through trolls. Kung hindi man trolls sa kanilang mga tauhan, ay kung gagawa pala ng batas ang isang ito na congressman ay gawin niyang batas na nasa China na yan, na karagatan. Grabe, diretso tayo pala surrender. Diba? Hindi naman pwede yun. Kaya nga binara siya ni Dan Fernandez. Sabi ni Dan Fernandez, meron tayong batas na sinusunod. At ang ating sinusunod ay kung ano ang gusto ng mamamayan at ng ating presidente. Yun yung smart na nasagot dyan. Hindi yung kung ano lang ang naisip mo na gusto mo magpabida-bida. Hindi naman pwedeng bida kasi hindi pwede. Kahit sinong Pilipino ang tanungin dyan, kung isurrender natin ang WPS sa China, ang sasabihin talaga ay hindi, magkagira muna, di ba? Okay, balik tayo sa ating video. Grabe tayuan ang mga tao. Standing ovation. Magaling. And the mother of all Philippine maps, the 1734 Murillo Velarde map was unveiled to the Philippine public for the first time. Okay, ito na yung sinabi ko na Murillo Velarde map na nabili ni Mike Velarde. 12 million yata ang bili niyan sa England. England ba yun? And then binigay kay PBBM sa ngayon. Kasi sa panahon ni Digong, hindi tinatanggap ni Digong yan. Kasi mag-claim natin ang WPS dahil nandyan nakalagay na ang Baho de Masinloc at itong Scarborough Shoal at Spratlys
ay talagang sakop ng Pilipinas. Nakasaad, nakalagay dyan sa mapa, at ang mapa na yan ay antique na yan, ancient 17th century map. Kaya ito ang isang pagbasihan ng ating claim. Pero hindi na natin i-claim yan, nanalo na tayo sa kaso sa UN sa UNCLOS. Panalo tayo at binigay na yan ng UN sa atin ang karapatan na gawing economic zone natin ang 200 nautical miles right from the base, right from the shoreline of Palawan. So yan ang katotohanan diyan. Okay, tapusin na natin to. Balik tayo sa video. IT businessman Mel Velasco Velarde bought it at an auction in London for 170,500 pounds, or more than 12 million pesos, and later donated it to the Filipino people. They got all our treasures, not all, but most of our treasures. Featured on the map is Scarborough Shoal, named Panakot, and the Spratlys as Los Bajos de Paragua. Former National Security Advisor Roy Logole says the map shows that the Philippines already had jurisdiction over the area even then, reinforcing Manila's victory against Beijing at the arbitration court. Huwag natin kalimutan na kahit na elementary pa lang sinasabi na ang Pilipino ay seafaring nation. Ibig sabihin, maglalayag, malayo nararating sa pamagitan ng vapor. Napakalapit na yan kumpara sa mga ibang pinupuntahan ng mga Pilipino. Okay mga kababayan, ito ang ating economic zone, ang ating exclusive economic zone, itong kulay blue. Ito. Yan yung ating teritoryo sa karagatan, which is atin lamang yan. According sa UNCLOS or United Nations Convention and Law of the Sea. At ayon sa batas ng UN ay meron tayong 200 nautical miles na exclusive zone, exclusive economic zone. Ito yung napaloob sa kulay blue na linya. Ngayon, ito ang China ay narito, napakalayo lang ng China itong dito. Kung tingnan natin, malayo sila sa blue. Ibig sabihin ay lampas na sila sa 200 nautical miles na economic zone nila. Dapat dito lang sila, dito sa banda rito ito. Ngayon, pumasok na sila sa ating economic zone. Ito yung pula. Itong kulay pula, ito na yung kanilang ginawang 9-dash line. Ngayon ay 10-dash line na daw. Ngayon ay lalong lumiit pa ang teritoryo natin. Imagine, tingnan nyo yung karagatan natin sa Palawan. Narito na yung guhit nila. Ito, Palawan, inangkin na talagang Palawan. Tapos itong dito, Spratly Island, itong maraming pulo. Sa kanila na daw yan. Mamaya, papakita ko sa inyo ang Velarde map of 17th century na ginagamit ng mga conquistadores ng mga Espanyol noon. Sa paglalayag nila. So hindi gawa-gawa ang mapa na yun ng Pilipinas. Talagang atin itong mga kapuluan dito ay hindi lahat itong malapit lang sa Palawan. Ito malapit lang talaga to sa Palawan, itong dito. Tapos itong dito, inangkin din yan ng China. So dalawa ang inangkin sa may Zambales at itong malapit sa Palawan. Okay, ngayon tingnan natin ang Velarde map. So ito yan ang Velarde map So itong dito, itong sa may Zambales ay yan yung inangkin ng China ito. At malapit talaga yan sa ating shoreline, malapit sa Dalampasigan. Ganito rin tong dito sa may Spratlys, itong malapit sa Palawan ng mga isla, Scarborough Shoal. Ayan. Sa Spanish map ay tinatawag ang mga isla na ito na Panakot Island, itong dito. Atin ito. Kaya ayan ang Velarde map ngayon ay nasa museum na ng Pilipinas. Donated by itong negosyanteng si Mike Velarde. Velarde din ang apelyido at ang
may-ari din ng mapa na ito ay Bilardi din, Murillo Bilardi. Okay, so yan. So ang sabi ng isang congressman, yung nagalit sa isang vlogger dahil sa sinabi na maka-China siya, ay tama nga naman na pumanig siya sa China. Akalain nyo naman na sinabi niya na wala daw tayong West Philippine Sea. Grabe naman yun. Pilipino ka eh, di ba? So alamin nyo na lang kung sino yung ano na yan. Congressman, bakit napasok yan dyan sa Congress? At nakaupo pa sa ano, kapag may session ang Congress. At binabara niya palagi sila Dan Fernandez at iba pa dyan. At parang Robin Padilla ang dating. Doon siya papabor talaga sa China. So hindi natin malaman kung anong dahilan yan. Diba? So ang atin lang dito ay dapat patriotic tayong mga Pilipino. Kasi ang pinaglaban natin dito ay hindi ang ating panahon, kundi ang panahon ng susunod na mga jenerasyon. Kaya para maliwanagan tayo ay eto, search natin ang tanong ng marami. Kung anong layo ba ang economic zone galing sa lupain ng Pilipinas. So ito yon, the exclusive economic zone or EEZ of the Philippines extend up to 200 nautical miles from its baseline, meaning it reaches 200 nautical miles out into the sea from the coastline. Galing sa baybayin, halimbawa dyan sa Palawan, galing dyan sa baybayin ng Palawan, papunta doon sa karagatan ng papuntang China, ay meron tayong 200 nautical miles na EEZ, economic zone. Ibig sabihin, exclusive economic zone, atin lamang yon. At walang dapat mangisda ng mga Chinese. Sa China naman, ganun din ang sa kanila na rights, 200 nautical miles galing sa kanilang baybayin papunta sa karagatan, papunta ng Pilipinas. At yung matirang mga espasyo dyan na hindi naabot ng mga 200 nautical miles, yun na yung free passage ng international na mga barko na dumadaan na libre sila. Free passage yan. Yan ang batas ng karagatan. So ito, based on international law, the distance is in accordance with the United Nations Convention of the Law of the Seas or UNCLOS, which allows coastal states to claim an EEZ up to 200 nautical miles from the baseline. Therefore, the West Philippine Sea is inside the Philippines, exclusive economic zone. So itong West Philippine Sea na sinasabi ni Marcoleta na hindi atin talaga yan. Noon lang ay walang pangalan na West Philippine Sea sa mapa dahil ang gumagawa ng mga mapa ay mga ancient people at hindi pa halos na pangalanan ang Pilipinas. Kaya ipinangalan nila ang karagatan sa malalaking mga bansa katulad ng India. Diba merong Indian Sea na napakalaki pero hindi lahat yun sa India. Alam ng India kung hanggang saan lang ang kanilang teritoryo. Sumusunod ang India sa Law of the Sea ng United Nations, ang China ay hindi. Kung pagbasihan natin ang Bilardi map, di ba? 17th century map ng mga Portuguese at Spaniard sailor, kung saan makikita dyan na ang Bajo de Masinloc, Panatag Island, or Scarborough Shoal ay parte talaga ng Pilipinas. Kaya meron tayong katibayan na atin yan. At yung sinabi naman ni Marcoleta na hindi atin wala tayong West Philippine Sea, totoo yan sa mapa na walang West Philippine Sea, pero according sa UNCLOS, sa Law of the Sea, ay meron talaga tayong karapatan na mag-extend 200 nautical miles ang bawat bansa. Bagong batas yan. Batas na yan after the conquistadores. Pero kahit man sa panahon ng mga conquistadores, ng mga Spanish, ay atin talaga ang Panatag Shoal, atin ang Panakot Island, atin ang Spratlys Island. Dahil nariyan sa Bilardi map na ginagamit ng mga Spanish at Portuguese sailor. So totoong atin yan. Hindi tayo nag-claim yan. Atin talaga yan. Kaya nga lang naunahan tayo ng China.
Dahil maluwag yung sinundan natin na administration. Ang plano ay gawing probinsya ang Pilipinas ng China eh. Ayan, so ito, measured from our country's archipelagic baseline, the Scarborough Shoal, Baho de Masinloc is just about 120 miles from Zambales. O pasok na pasok talaga. Ang Baho de Masinloc ay atin talaga yan. Iinangkin ng ng China. Diyan tumatambay yung kanilang The Monster Ship. This is a traditional fishing ground of the Filipino fishermen. Ayan, atin talaga yan noon pa man. Kaya sa nagsabi diyan sa Congress na hindi atin yan, ay nako, siguro kamag-anak ni Xi Jinping. Diba? Katulad ni Robin Padilla, kamag-anak daw sila ni Xi Jinping eh. Para naman yan hindi naman yan para sa mga senador, sa mga congressman na nakipaglaban dyan. Para yan sa future generation. Kung patay na tayo ang ating mga anak, yan ang mangisda kung wala ng trabaho. Diba? Yung mga walang trabaho, at least, mabubuhay sa karagatan natin. At hindi lang yan. Dahil sa deuterium at iba pang mga miminahin dyan na mga itong langis na fuel na gagamitin in the future ay kasing dami daw ang makukuha dyan na langis ng nasa Saudi. Kaya in the future, kapag namina yan ng Pilipinas, siguradong mayaman ng Pilipinas. Pero kung makuha yan ng China, lalong yayaman ng China, lalong kawawa tayo, lalong magiging pulubi. Okay, kaya ipaglaban natin mga kababayan ang WPS kasi atin talaga yan within our exclusive economic zone, 200 miles from the baseline, from the shoreline sa Dalampasigan galing papunta extend doon sa karagatan. Okay, ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para palagi kayong updated sa ating mga bagong uploads. God bless the Philippines.